And there you are. Kumusta na mga kababayan ko? Bago po natin simulan yung topic, pakikalat muna po itong ating video. Anyway, yung mga napili po namin, mag-message lamang po kayo rito, nire-review na po. So, i-reveal ko na po kung ano yung mga napili. At the moment, mamaya ko na po sisimulan yung aking sasabihin. No? Kanina pong umaga, ako po yung nag-live at talaga naman, bukod ho dun sa nawala na naman yung aking live, ay dinelete na naman ni Facebook. Grabe. Alam niyo po mga kababayan, hindi ko po alam. Sana po kung may kokopya nitong video na to, kopyahin na para ma-save na po. Sapagkat hindi ko po alam kung sino yung aking mga kalaban. Pero isa lamang ko yung sasabihin ko, hindi po ako titigil sa pagtulong sa ating mamamayang Pilipino hanggat hindi natatapos tong pinagdadaanan nating epidemic. Okay po. At para po dyan sa Barangay Santo Domingo, kasi po yung mga comments sa YouTube, yun po yung aking nire-review. Ni-review po at nakita po namin na talaga pong meron po pala tayong mga kababayan na nasunugan dyan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayan po. May nasunugan po tayo dyan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Please, pakikalat muna po ito bago tayo magsimula ng topic. Pakikalat po natin itong video na to para mapanood po ng ating mga kababayan Pilipino na baka iniisip ni po nila, ako po ay sumuko na. Hindi po. Katulad nga po nung sinabi ko, I'm gonna spend whatever resources I've got to help our fellow countrymen, to help them, to ease their misery and suffering. So, dito po, bubuksan ko po yung mga topic, pakikalat po, mga kababayan, kasi ngayon na lang po, ito po yung huling pagsasalita ko na sasagutin ko lahat ng mga batikos at akusasyon sa akin. Okay? Ako po ay tahimik lang at ayoko sanang magsalita, pero this time, magsasalita na ho ako. Ayan, mukhang magandang topic yan. Unahin po natin tong yung kumakalat yung picture ko na may hawak-hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko ho pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon may patunay po kasi po ako pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ako mahilig magbangko, ibinibili ko po ng gold bar, ng gold sa arangke, pa kalakalahating kilo, pa isa-isang kilo, 1/4 kilo, at marami pong magpapatunay niyan kahit pumunta po kayo ng arangke, tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Bilibiran, no? Kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginturon, ay kung mga 20 kilo ho, ako ho'y bumili na. Dahil gusto kong mag-invest sa ginto. So yun ay tinutunaw at ginagawa kong pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinebenta ko rin ho dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Ayun, ganun po yun. Kahit i-verify nyo ho sa arangke, lahat ng mga nagtutunaw ng ginto ron, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit very specific, isa sa pinakamalaking taga-benta ng ginto po dyan ay si Bobot Bilibiran. Ayan. Ayun o. Ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumita, may pera po ako at sobra, so mag-i-invest po ako sa gold. So kaya po yung gold bar na yun, madali pong, ang ginawa po nila, kinalkal po nila yung mga lumang litrato ko. Ako bata pa lang, ako talagang lahat ng klase ng paghahanap buhayan ay ginagawa ko. Okay? So, sa pagpapala at malinis na puso, kaya ako pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po yon. So, yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yun kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon
ay natuwa po ako, ipinost ko po. Pero yun po itinago ko po sa email ko sa aking unang email. Nahack po nila yung aking unang Facebook. Ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klaseng transaction ng mga gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Philex, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa Arangke, o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ganun lamang po. Kasi po ang ginto ay commodity po yan na hindi bumababa at laging tumataas pagdating ng panahon. Hindi nagugunaw, hindi nawawala. Okay? Tatimingan nyo lang po yung pagtaas at pagbaba. So, that's how it is. That's how we play. Minsan nga ho, turuan ko pa kayo, yung maliit na mamumuhunan dyan, sa Arangke kasi, nandyan yung tapunan ng mga rita-ritaso, mga alahas ng mga luma. Sa totoo lang ho, mas mura pa silang magbenta. Tapos pag nabili nyo yung alahas, dalhin nyo sa pawn shop, mas nasa sanla pa ho ng mas mataas. So, yun po yun. Ayan, bigyan ko lang kayo ng idea how to do it. So, yun po, yung unang issue, yung picture na nagkalat. Okay? Na nagkalat na picture na nagkalat na picture na ako daw po ay sindikato ng gold. Ay, wala po katotohanan yun. Hindi ako nagbenta ng ginto sa buhay ko. Okay. Second issue na nire-raise nila, yung warrant of arrest ko daw po at ako ay nag-bail lang and I'm evading the law. Yun po ay malaking kalokohan at katarantaduhan ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay. Sila po yung mga tinamaan ng aking challenge na instead na sagutin nila yung challenge ko para matulungan yung kapwa Pilipino, ayun, pine-persecute po ako. Pinipilit nilang gumawa ng bagay na kung saan para ako po'y ma-persecute. Pero ang totoo po nun, ito po, noong 2015 ako po'y nag-humanitarian sa Mindanao. Siyempre po, hindi po sa lahat ng oras marami akong pera. Ako po'y nag-issue ng cheque at hindi ko naman po talaga in-issue para tumalbog. So sabihin po sa atin na yung cheque po ay nakuha at idiniposito po. Okay po? Pero wala po akong, nag-issue po ako ng cheque, may pirma po ako eh. Yun po yun. So nakasuhan po ako ng estapa, pero hindi po ako naaresto. Bakit po? Na moment na nalaman ko na meron akong kaso, pumunta po ako sa Surala Municipality, sumurrender po ako voluntarily. Yan. Ako po ay voluntaryong sumurrender at kung saan po nag-bail at nakipaglaban sa korte hanggang sa na-dismiss po yung kaso. Mabigat po yung kalaban ko dyan, city prosecutor mismo, na ako po ay pinirahan din at pinitsaan lang. Pero hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Pero kung mabe-verify nyo po yung kaso na yon, nangyari po yan sa General Santos at talaga naman pong makikita nyo po, dismiss po ang kaso. Okay. Pangalawa po, yung nagkaso po sa akin sa Pampanga, dahil po yun ako noon ay nagsusugal, ay sa casino ho yun. Dahil ako ay nagsusugal dati at natuto po ako magsugal dahil wala akong ginagawa. Pero hindi po talaga ako kinasuhan. Kinasuhan niya ako dahil iniisip niya kaya niya akong lokohin. So naglaban po kami noon. Talagang matagal po yung labanan sa korte. Inabot po ng 3 taon. Witness to witness, witness to witness. Ayun po ay acquitted po ako. Makikita niyo po yan sa sala ni Judge Gemma Lorgonyo. Yan, kung hindi po ako nagkakamali. Judge Lorgonyo po ng Regional Trial Court po ng Region 3. Yan, sa may ano po yan sa may Pampanga po. Acquitted po yon, as in yung kalaban ko pa ho ang nagbayad. Ayun po yon. Yun po yung dalawang kasong kinaharap ko as Francis Leo Marcos. Okay po. Another issue is Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. This is the story. I know myself I am Norman. Until suddenly, my mother told me that hindi ko kayang nahihirapan ka. Ikaw yan. This is you. Karapatan mo yan. You're a Marcos and this is your name. Francis Leo Marcos. Ano pong karapatan kong kontrahin ng aking ina? Nanay ko po yun. Siya po ang nagbigay sa akin ng buhay. Hindi naman ko ginustong palitan nyo nga ang pangalan ko, gawin nyo nga Francis Leo Marcos. Wala naman hong ganon. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahilan sa aking nanay, sa aking ina. Siya po ang gumawa kung sino ako ngayon.
Nagkataon po na yung aking ina ay inspired sa mga mabubuting gawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung aking ina, masyado siyang inspired do sa kagalingan ng first family. Buti nga ho, hindi ginawa ng nanay ko na ipinangalan sa akin lahat ng mga pangalan nila. Di nahirapan pa ho ako. Kaya regarding ho dyan sa Norman Mangusin and Francis Marcos, una higit sa lahat, wala po akong ginawang kriminalidad. Hindi po ako pumatay ng tao. Ni hindi po ako nag-engage sa marijuana. Ni hindi ho ako na-engage sa shabu. Aba, yung talampunay at dahong papaya ay nung 14 anyos po ako ay tinitira ko yan. Yung dahong papaya, binabalot ko ho yun. Tapos yun ay hinihitit ko. Ngayon nga ho, hindi ako naninigarilyo. May vape po ako. Alam nyo ba kung ano yung bisyo ko? Eto. Ito, pakikita kong bisyo na talagang hindi ko ho i-deny. Kulambo sa paa. Iyan ho ang aking issue. Ayun. Alam niyo po, dito sa ginawa kong challenge, sa ginawa kong pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino, marami po akong nasaling. Kung nasaling ko kayo, I am sorry. But I would not stop challenging people out there to come up, to help, to survive this pandemic, to help our fellow countrymen. Katulad po ng sinasabi ko, we are battling against evil. Our nation facing the formidable task the world has ever known. What this kind of task? Ito po yung paano natin lalabanan itong epidemya sa buong mundo na nagaganap. Nag-live po ako kanina, nag-explain na ako pero dinilit na naman po ni Facebook eh. So dito po pakikalat para mabasa ng lahat. Lahat ito na po yung kasagutan ko sa pangkalahatang batikos para sa akin. Sinasabi po nila may nagpapakalat po ng pirma daw ho ni Madam Imelda. Nandun daw ho yung pangalan Francis Leo Marcos at pinaiimbestigahan. Ang date po is July 8. Mga kababayan, noong July 8 po, ang First Lady po ay bumisita sa aking bahay at pinirmahan niya po yung mga painting na binili ko dyan sa Ronald Cheter. Nandito po yung mga painting at pirmado niya with date and with dedication to Francis Leo Antonio Marcos. Kumuha ka nga na isang painting, yung Rosok Tacloban. Painting, yung bata pa siya. Yung isa lang, marami yan eh. 10 yan. Ipakikita ko po sa inyo kung ano ang pirma ni Madam ng ating First Lady at nung pirma na kumakalat po doon na pinaiimbestigahan daw po ako ng First Lady. Yan. Hindi, yung isa kunin mo. Yung isa. Wag yan, yung isa pa. Yung malinis yung likod, yung malinis. Yung para kitang-kita. Ngayon po, sasagutin ko po lahat ng katanungan. Ulitin ko po. Ako po si Francis Leo Marcos. Kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko ho ginusto kung sino ako. Dapat Antonio na lang ginamit ko dahil nahihirapan ho ako eh. Magmula nung nagkaisip ako, kung sasabihin ko na lang, sino ka? Francis Marcos. Kaano-ano mo yung Pangulo? Mali ko ho dyan. Yung nanay ko, masyadong inspired sa first family. Masyadong iniidolo. Sabi ko sa mama ko, nababatikos ako, bakit ba Francis Leo Marcos ako? Sabi ng aking ina, ikaw yan, karapatan mo yan, anak kita, mahal kita. Ano pong gagawin ko? Nanay ko ho ang nagsasabi, kung gusto niyo, tanungin niyo ho ang aking nanay. Pero yung sasabihin niyo, alam niyo, sa totoo lang ho, ako ang hirap lang ho sabihin. Ito po, para masagot ko na yung mga tanong. Ito po ang painting ni First Lady na kung saan po ay masyado pong maganda na yung pintor po nito ay bulag na, so na-appreciate naman po niya. Kaya po yung lumalabas na sulat dyan, ito po ang pirma ni First Lady kung inyo pong makikita. Ayan po ang pirma, Imelda Romualdez Marcos. Imelda R. Marcos. Ayan po ang date niya, ang laki. Signed by Imelda R. Marcos on July 8, 2019. Kaparehas ho nung date nung araw yung pinakalumalabas dyan sa YouTube na ako raw ho ay pinaiimbestigahan.
Number 22, Nightingale Street, Green Meadow, Ugong Norte, Quezon City, Philippines. In her appreciation to Francis Marcos and Bernard Chong. Ayan po ang kompletong pirma ng First Lady. Ito po siya. Maraming painting po ito. Meron pa hong solid gold na painting na kung saan nagkakahalaga ho ng malaking halaga. Pero nandito lang ho. Kaya may gold ho talaga ako. Yun ho, totoo nun. May ginto kami. Pero, meron akong ginto. Pero hindi ko ho binebenta. Pan-display lang. Ayun po. At ngayon, saan galing akin itong pinamimigay? Naku po, ako ho'y nagbenta ng mga ari-arian. Nagbenta po ako ng mga ari-arian. May record po yan sa land registry. Nagbenta po ako ng 50 hektarya last year. At nitong taon naman po na to, nagbenta po ako ng isang property na worth 40 million. Binayaran ko lahat ng capital gain tax yan. Bayad po, kaya malinis po yung aking pera. Siya naman pong inuubos ko ngayon at pinamimigay. At ako po nananalo rin minsan sa sugal dahil malakas po akong mag-poker. Pero at the end of the day, yung puso ko po is para sa taong bayan. Huwag po kayo mag-isip na ako po yung namumulitika. So, yun po, sinagot ko na po yung mga tanong. Yung pong mga picture na lumalabas dyan, yun po ay nakalkal lang sa aking unang Facebook. May hawak po akong gold. Yun po ay totoong ginto at hindi po yun peke. Ngayon ko sasabihin, ilabas ko, pwede ko pa hong ilabas sapagkat binigay ko lang po sa aking kaibigan. Hindi ko ho pinabayaran, ibinigay ko ho. As in gift. Ganon. Regalo lang ho. Alright? Okay, ano pa ho bang issue? At may pa isa na nagsasabi kung sino nagsasabi na ako daw ay front ni Bernard Chong. Front daw po ako ni Bernard Chong. Okay? Ako raw po ay front ng Chinese Mafia. Hindi po totoo yan. Si Bernard po ay kaibigan ko at ka-business partner ko. Okay? Kaibigan ko ho yan. Okay? Hindi ho niya ako front. Wala ho kung kailangan magiging front. Okay? I-verify niyo po last year, nagbenta po ako ng 50 hectares almost ng aking lupain along the highway po yun. So alam niyo na presyo pagka along the national highway. Marami ho kong property, okay, na nakapangalan ho sa akin, na ibinigay ho ng aking ina. Pero yung aking ina, ayoko na hong siyang bigyan ng stress. Kaya kung sino ho ako, nanay ko ho may gawa no. Nasagot ko na ho yun. Na, I asked my mom, bakit ako si Francis Marcos? Sabi ng aking ina, karapatan mo yan, ikaw yan, anak kita, mahal kita. So kung may problema ho kayo sa pangalan ko, doon kayo sa nanay ko magreklamo. Okay? Hindi ho ako. Hindi ko ginusto. Palitan niyo pangalan ko. No, hindi po ganun. Alright? And then the second is yung picture na ako daw ay nagpepenta ng peking ginto. Hindi ho totoo yun. May sarili po akong ginto. Namimili ho ako ng ginto. Pangatlo, yun na ho, yung kumakalat na sulat na ako raw ho ay fake at pinaiimbestigahan. Yung date ho nung sulat nabasa ko the same date na nandun sa bahay ko si First Lady at pinipirmahan ho yung mga painting na binili ko dahil na-appreciate niya po ako yun po yun. Okay, and one thing, ano pa ba? Yun nga, yung ako daw ay front ng Chinese Mafia na si Bernard Chong. Hindi po. Sa pagkakakilala ko po kay Bernard, napakabuting tao. Malinis ho ang mga hanap buhay niya. Yan ho ang may-ari ng World Balance. Kasosyo ho yan ng Tim Horton. May kasosyo ng Potato Giant. Yung kauna-unahang movie Filipino anime, yung Barangay 143, siya ho may-ari niyan. Mga legal ho lahat ng hanap buhay niyan. Bakit ho pag may mabuting tao, binabatikos nyo? Bakit pag may mabuting tao na tumutulong sa mahirap, binabatikos nyo? Bakit pag mahirap, may problema? Pag mayaman, walang problema. Pag mahirap, may problema. Para ang hirap naman intindihin yan. Alam niyo ho kung ano yung challenge ko ngayon, yung pinaka-ultimate? Willing ho ako maghirap. Sa sobrang dami ho ng taong tinulungan ko, milyong-milyong Pilipino, yan, kaya ko hong patunayan yan. Buong Catanduanes sa Bicol, ako ho nagbigay ng Optimum Eye Care Program noong 2016 kay Governor Buboy Cuba. Totoo po yan. Sa buong Maguindanao, ako rin po ang nagbigay ng Optimum Eye Care Program. Pinasalaminan ko po lahat ng mga Muslim, MNLF, MILF, nakatanggap po ng libreng salamin sa akin yan. Libre po. Buong Maguindanao, Cotabato City, lahat po yan. Hanggang Lake Cebu, pati po buong Palawan, hanggang Rizal, Batarasa,
nakatanggap po sa akin ng Optimum Eye Care Program yan at bigas. Sa Pasay, kung saan-saan po itong latest po ng Optimum Eye Care Program ko, ang nag-benefit po 2 bayan sa Cagayan Valley. Sa bayan ng Ramon at sa bayan ng Peña Blanca at sa distrito ni Perla Tumaliwan, yung board member, yung distrito niya. Binigyan ko po ng Optimum Eye Care Program. Namigay po ako ng libreng check-up, libreng salamin. Mahigit 250,000 pirasong salamin po ang ipinamigay ko doon. Nang libre po. Yan, patutunayan po ng buong Cagayano yan. Alam nyo, kanina po, nakatanggap po ako ng tawag galing sa isang mayor ng Cagayan. Dahil nababasa po niya yung pambabash sa akin ng mga tao. Alam mo, sabi niya, anak, dito, umuwi ka na. Mahal ka ng mga taga dito. Yung pong mayor at vice mayor, mga ninong at ninang ko. Sabi nila sa akin, anak, umuwi ka na rito. Mahal ka namin dito. Dito ka na lang. Tumutulong ka na nga dyan sa lintik na Maynila na yan. Ginaganyan ka pa nila. Dito, kahit Lucifer ang pangalan mo, mamahalin ka namin. Dahil adopted son ka namin dito sa Peña Blanca, Cagayan. Pero ngayon po, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person. But who I am today, hindi ko po yung ginusto. Nanay ko po ang may sabi niya. Anak, ikaw yan. Eh ma, bakit iba apelyido ko sa apelyido nyo? Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako yung unang anak. So kung ano pa man yon, hindi ko naman po pwede sisihin na yung nanay ko. Okay? So, kung gusto nyo, tanay ko na lang ho, tanongin nyo. So, una, higit sa lahat, mga kabayan, wala ho akong ginagamit na kriminal. Wala ho akong kriminal. Wala akong ginawang, hindi ako pumatay, hindi po ako kriminal. Okay? Alam niyo po yun. Hindi ko alam, kasalanan ho bang tumulong sa kapwa mahihirap? Kasalanan ho bang tumulong sa mga mahihirap nating kababayan? Yun lang ho yung akin tinatanong. So, tuloy-tuloy naman po yung pagtulong natin. Kaya nga po yung sa akin, yung pagbablog ko, it's just a challenge. If you accept my challenge, thank you very much. Mabuhay ka. But if you don't accept my challenge, para sa akin, kahit anong gawin mo, supot ka. Alam niyo po, pinagtutulong-tulungan na po ako ngayon. Sa totoo lamang po, may nakarating po sa akin impormasyon, according sa aking abogado, ako nga raw ho ay yung mga raw hong gustong pabagsakin ako, nagpunta na ho ng kampo ng CIDG at para ipakulong ako, kinakalkal ay nagkataon lang ho wala raw ho silang makalkal na kaso ko. Ibig sabihin, malinis ho ang pagkatao ko. Wala akong binabanggit na pangalan dito kasi hindi ko ho ugaling magbigay ng pangalan. Dahil alam ko ho yung violation kapag nagsalita ako ng pangalan. Yun na nga ho, wala naman ho akong binanggit na pangalan. Bakit nagagalit kayo sa akin? Vlog is just a vlog. Di ho ba? Huwag nyo hintayin pangalanan ko kayo. Pero hanggang ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng pangalan. Pero alam ko na ho yung mga pangalan nyo. Yun ho yun. So para matapos na ho yung issue na yan, what I am today is because of my mother. My mother are inspired by the good deeds, the great leadership of the former President Ferdinand Marcos, and the elegance of the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. So yung akin pong ina ay masyadong inspired doon sa Marcos family. Masyado siyang inspired. Kaya ako po, ninorish niya ako bilang ako. Siguro nangangarap yung nanay ko na baka maging katulad ko si Presidente. Hindi ko hulayunin yun. Masaya na ho akong ako'y pamilyadong tao, may asawa at may anak. Masaya na ako ron. Kahit naman ho maghirap tayo, wala akong problema kasi kaya naman ho nating mabuhay. May palaisdaan naman ho ako at may taniman ho ako ng palay, may mga lupain ho at may mga paupahan din. Kahit papano, mayroon ho akong furnitures na design conic at may ginagawa pa ho akong security academy dyan sa Cubao. Yung buong Doña Victorina building po, ayan, ginagawa po yan para maging security academy ho. Sana
na kung saan magbibigay ng libreng pag-aaral sa lahat ng gustong maging security guard. Pero inyo, mag-aaral ka ho doon ng libre. Ayan ho ay programa ko. Kung pwede nyo rin nung i-verify, Doña Victorina Building, ginagawa ko yan, yung buong building na yan. Sa may Cubao, ginagawa ko yung buong building na yan. Gagawin ko yung Security Academy. Kung saan magbibigay po ang foundation ko ng libreng pag-aaral sana sa lahat ng gustong maging security guard. Pero bakit ho ganon? Sa kabila ng pagtulong natin sa mamamayan, pareho ang bash sa akin. Siguro naman matitigil na ho yung mga basher ko. Eto para ho doon sa mga basher ko, eto ka, supot ka. Supot ka, okay? Sa basher ko. Bakit? Hindi mo ikayayaman yan, Brad. Yan, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Pero what I am today, hindi ko po gusto. Nanay ko po sabi niya, anak kita, karapatan mo yan. Marcos ka. Anong gagawin ko? Kukontrahin ko ba nanay ko? Di po ba? Hindi ko naman ho ginagamit yung pangalan ko para makapanloko ng tao. At wala naman ho ko nilokong tao. Magtanong ho kayo, magmula Cagayan Valley, magmula Cagayan, Ilocos, paikutin nyo, pababa. Tanungin nyo ho yung mga taong bayan doon. Kung ano ko, hanggang Ramon Isabela. Mahal ho nila ako dahil puro pagtulong ho ang ginagawa ko. Nagets nyo po? So yun ho yung aking munting sentimento. Siguro naman dito sa live na to matatapos na ho lahat ng issue na yan. Di ba? Wala akong pinatay. Hindi ako naging kriminal. Wala ho yan. Ngayon, kung ako man si Francis Leo Marcos, yun ho ay binigay sa akin ng aking ina Anong gagawin ko? Nanay ko ho yun Di ba? Kung ito hong pangalang to ay ginamit ko sa panloloko, pandarambong, ayan, idemanda nyo ako ngayon. Itong pangalan ko, Francis Leo Marcos, 2 kaso hinarap nito, parehong acquitted po. Hinarap ko po yan, isa sa Mindanao, dahil nga ako ho talaga ang inunggoy, pero dismiss ho yung isa naman ho sa Pampanga, acquitted dahil inuunggoy ho nila ako. Yun ho yung masakit Ako na ho yung inunggoy, ako pa yung dinimanda. Dahil nga ho nag-issue ko ng cheque na pinirmahan ko. Yun po yung totoo nun. So sana po matapos na yung issue na yan. At yan ho ang aking kasagutan sa lahat ng aking bumabati ko sa akin. I never deny who I am. This is me. I don't deny it. If God want me to be this, then be it. Alam niyo po ba, sabi ko nga po, hindi ko po kailangan na yung aking pangalan na maiukit sa kasaysayan. Hindi ko po kailangan na yung pangalan ko iukit sa mga textbook. Ang tanging layunin ko lang naman po ay may maluwag po akong pag-iisip na ang tanging layunin ko ay tulungan hindi lang yung mamamayan, pati yung gobyerno. Alam niyo po ba yung epidemic natin ngayon? Itong pandemic na po nangyayari, hindi po natin alam kung saan matatapos. Ako po yung nanonood sa video ng ating Pangulong Duterte. Na ang ating pong Pangulong Rodrigo Duterte naglabas ng 200 million something. Hindi ko po eksakto, baka magkamali ako na sasabihin. 200 billion something. Pero sinabi niya, this is not enough. Ano po ang mangyayari? Tapos nakita ko po yung mga hinuhuli na nagbabarikada ng mga tao sa gitna ng COVID. Di po ba? Yung mga kababayan natin nagugutom na hindi na makakain, ano ang gagawin ko? Sabi ko, kung may maitulong, hindi ko po kayang tulungan ng mga Pilipino. Lahat hindi ko po kaya. Ikaw konti lang ang pera ko para sa pangkalahatan. Pero kung yung isang tao lang ang susunugin ko ng pera, isang tao lang, ay masusunog ko yung taong yon. Pero kung lahat ng Pilipino hindi ko kaya. May isa pa nga akong vlogger, ang pangalan ni Siyang Gasa, nagsunog ng pera, ayan, kupal ka. Ay nangyari sa'yo, binash ka tuloy ng tao. Alam mo, pwede kang, advice ko sa'yo Siyang Gasa, pwede kang mahalin ng tao dahil sa paggawa ng mabuti. Pero alam mo, para sumikat ka, gagawa ka ng katarantaduhan, aaminin mong ikaw is scammer para lang sumikat ka, ay hindi maganda yun. Alam mo, kung ginawa mo dyan sa pera sinunog mo, ay pinapalit mo ng peso, pinadala mo sa isang nagugutom na pamilya na nasunugan dito sa Santo Domingo, sa Quezon City, yung pamilyang matutulungan nun. Nakaukit yung pangalang Ziyang Gasa sa puso nun habang nabubuhay yun. Ngayon, inuulang ka ng bash. Di ba? Yun po yun sa akin. Alam niyo po, ang gusto ko lang naman po ay upuan sa langit Yun lang ho, gusto ko, yung upuan sa langit. Hindi ko kasi alam, minsan sumasakit na ho yung puso ko. Baka ako biglang atakihin Pag namatay ako, at least meron ho akong upuan sa langit.
Para ho dyan sa mga politiko, yung sa akin ho ay challenge lang. Hindi lang naman para sa inyo, para din sa mayayaman. O at sa buong Pilipinas. Ngayon, kung ikaw naman yung politikong may ginagawa, ay hindi ka ho dapat mapikon sa akin at hindi ka ho dapat magalit. Sapagkat yung sa akin, challenge lang ho yun eh. Ang dami nga ako sumagot eh. Meron pang John Luis Laurason, nagbigay ng 500 kabambigas. Meron pang MC Emyeng, nag-donate ng 500,000. Meron Mano Marcela, nag-donate ng 3 milyon. Meron pa si yung announcer po, si Kadani Oro. Oh, nakita nyo, ibig sabihin, ginigising ko lamang po yung mga natutulog na bayani. Sa ngayon, hindi po ako nagbe-benefit, kundi yung mga kababayan natin. Kumbaga yung sa akin, sarcastic challenge yun, pero hanggat hindi po kayo gumagalaw, patuloy ko po kayong i-challenge. Hindi po ako titigil. Sabi ko nga po, limited po ang resources ko. Pero nag-set of mind na ako. Ang sabi ko sa aking asawa, kung ano meron dyan sa Japan, pagtyagaan na natin yan. Dahil itong natitira dito sa Pilipinas, uubusin ko talaga, ipamimigay ko sa ating mamamayan. Alam niyo po ba, sabi ko sana bago po maubos to, ay matapos na po yung pandemic. Alam niyo po kung bakit? Hindi lamang po yung mga kababayan ang tinutulungan natin kung tayo magsasama-sama. Hindi lamang po yung kababayan natin na mahihirap at walang makain ang ating natulungan. Pati po ang gobyerno na tulungan natin sa ating maliit na pamamaraan para manatili yung peace and order. Alam niyo po, ang taong gutom, pati pana sasalubungin yan. Gusto niyo ho bang magkaganon? Gusto niyo ho ba yung mga nagugutom na tao lumusob, pasukin tayo sa ating bahay? Hindi niyo ho mamatamisin yon. Kaya nga po, kung ito, ngayon pa lang, sa maagang ngayon, nagtutulong-tulong na tayo kung paano natin sila tutulungan nang sila na may makatawid buhay sa pinagdadaanan nating epidemya, ay napakasarap pong pakinggan. Nga pala, binabati ko po yung mga tumanggap po sa akin challenge, ha? Si Johan Amelia Lopez, si Jay Tulon, Mike Takayama, Jonathan Torres, Raymond Dungka, Jojo Pogi, Kimco Village, ha? O ayan ha, narinig niyo na pangalan nyo. Jay Tulon, Mike Takayama, Jonathan Torres, Raymond Dungka, Jojo Pogi, Kimco Village, and Johan Amelia Lopez. Yan po yung mga tumanggap sa aking challenge. O, mabuhay kayo. Siyempre, yung mga frontliner natin dyan, si Mylene M. Santiago. Ha? Uy, frontliner merienda. Santiago family, mabuhay kayo. Ito po yung mga tumanggap sa challenge natin. Sila po yung nagpamerienda sa ating mga frontliner. Yun po yung aking sinasabi. Together, we can conquer. Alam niyo po, ulitin ko po, ito po paulit-ulit ko po itong sinasabi ko. Ang kalaban po natin dito, evil na. And the only thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Sarcastic po yung ginawa ko, but I'm just trying to awaken the hero inherent to every good man out there to come up and help our fellow countrymen from their misery and suffering. Arnel Mix. Wow! May Apari Cagayan po. Arnel Mix, ha? Oh. Arnel Miguel. Mix Miguel. Apari Cagayan. Ha? Desiree Bansil. Ken Mantelo. Mabuhay kayo lahat. Yan po yung mga mabubuhay na tao. Tumanggap ng challenge ko, ha? Nakapost na po sa Facebook yan. Ay, and ito, happy birthday kay Richard Tuason, ha? Oh, Richard Tuason, ha, nag-share ng blessing kasama yung kanyang asawa, ha, na si Deli Marie Biernes. Birthday po niya, pero tinanggap niya yung challenge ko, ha, para makapagbigay sa mamamayang Pilipino. Ayan po. Ayan. Alright. Once again, wala akong pwede sabihin sa'yo. Mabuhay ka, Richard Tuason, ha? Happy birthday. Ha? Oh, eto pa matindi. Sayas family. Tinanggap yung challenge ko, mayayaman challenge, Cagayan de Oro City. Ayan. Sayas family, tinanggap ang mayayaman challenge, Cagayan de Oro City. Magkaisa. Hashtag ousted COVID-19. Hashtag Team Macdo. Hashtag Francis Leo Antonio Marcos. Challenge accepted. Mahasel Kabantak Sayas.
Ha? Sayas family, mabuhay. Puro mga barako yan. Oh, ito pa. Hindi ho siya mayaman. Pero kumasa sa challenge ko. Ha? Hindi raw siya mayaman, hindi rin siya mahirap, nasa gitna lang ng maayos na pamumuhay. 100 piraso ng repack relief goods. Quezon City, si David Adon. Palakpakan po natin itong mga taong ito. Ito yung mga tao na masasabi nating may pagmamahal sa kapwa Pilipino at may pagmamahal sa inang bayan. Alam niyo kung bakit? Kapag tinulungan natin yung mamamayan, tatlo yung nagpapala sa atin eh. Alam niyo kung bakit? Pinagpapala tayo at ipinanalangin tayo ng mga mahihirap nating kababayan, minamahal nila tayo, natulungan natin sila, natulungan natin ang ating gobyerno, at nagkaroon pa tayo ng upuan sa langit. David Adon, mabuhay ka. Ito si Donna Claire Lopez. God is the greatest healer and provider. Isabela chapter po. Tumanggap po sa ating mga challenge yan. Donna Claire Lopez from Isabela. Ayan mga tao ha. Erning Kalaban. Kalabaw. Erning Kalabaw. Barangay Binalay, Malasiki, Pangasinan. Ito matindi. Sabi niya, tinatanggap ko ang challenge ni Sir Francis Leo Marcos. 1 hektaryang taniman ng talong. Pinaharvest niya po yung kanyang 1 hektaryang talungan. Nakalagay ba sa YouTube, sa post to? May video. May video. 1 hektarya si Erning Kalabaw. 1 hektaryang talong. Ang sabi niya, I accepted the challenge of Sir Francis Leo Marcos. Yung mga taga Pangasinan, hindi na kayo magugutom. 1 hektaryang talong to ha. Yung inyang inani. Mabuhay po kayo ka Erning Kalabaw. Pag natapos po itong COVID, papasyal ako dyan at makatikim ng talong. Ako po yung magpapapicture dun sa mga lahat po na sumagot sa challenge ko. Papasyalan ko po kayo. Ako po yung magpapapicture. Kung ako po yung buhay pa. Yun lamang po. Francis Leo Marcos, I salute you. Kumakasa ako sa challenge mo. Itong talong nakikita mo, pinapamigay ko rin to sa barangay Pinalay, Malasiki, Pangasinan. Wow! Palakpakan siya mga to! Pero sa hirap ng buhay, itong talong ko, pamimigay ko sa mahihirap. Dahil ikaw ang iniidolo ko. Ulitin mo nga. Ang ganda nito. Ulit po mga kaibigan ha. Francis Leo Marcos, I salute you. Kumakasa ako sa challenge mo. Itong talong nakikita mo, pinapamigay ko rin to sa barangay Pinalay, Malasiki, Pangasinan. Kami ay na-lockdown dito. Pero sa hirap ng buhay, itong talong ko, pamimigay ko sa mahihirap. Dahil ikaw ang iniidolo ko, kahit ikaw ay hindi politiko. I salute you, Francis Leo Marcos. Mga kababayan, ganong nakakataba ng puso yan. 1 hektaryang talong, I salute you, Francis Leo Marcos. Alam niyo po, katulad po nung sinabi ko, ang akin pong ina ay sobrang na-inspired. Her aspiration to the first family beyond measure. So siguro po, buti nga ho, hindi ipinangalan ng aking nanay sa akin yung pangalan nilang lahat. So kung ano man po ako, yun po ang dahil sa aking minamahal na ina. So kung pinangalanan niya ho kung Judas Barrabas, wala rin ako magagawa kasi siya ho nagbigay ng pangalan na yun eh. So Francis Leo Marcos today, it is because in the seeds of my mother. Kung ano po ako ngayon, yun po ay dahilan, ang dahilan po nun ay ang aking ina. Pasensya na po, medyo nabubulol na ako sa sobrang aking sinasabi. Eto pa, CACG, Community Anti-Crime Group, Florence, Italy. Glenchong Group. Wow! Yun daw pong CACG, Community Anti-Crime Group, Florence, Italy. Talaga naman pong tinawagan nila yung kanilang mga pamilya rito para lang gumawa ng mabuti para sa
sa mga COVID-19 victim. Bukod pa ho ron, pati ho pala sa Italy, tinatanggap na yung challenge ko. Ito po, sila Dansky Altamirano, Dante Cueto Esmeralda. Tama ba? Okay. Si Dansky Altamirano, Dante Cueto, Abet Caringal, Reza Cabrera, Cathy Palejon, Esmeralda De Vero, ito Aleli Pampolina. Wow! Mabuhay kayo. Yung mga tumanggap sa challenge ko dyan. Sa Florence, Italy. Alam niyo po, past few days, talaga naman yung Facebook is exploded. At sobrang dami ho ng basher ko. Gusto ko na hong itigil yung aking ginagawa. Ako po ay sandaling nanahimik sa loob ng aking kwarto. Sabi ko, Panginoon, actually, ayoko po, nai-stress po ako. Bigyan niyo po ako ng wisdom para gawin pa to. At ang tanging, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom. So, biglang pumasok sa isip ko na isang kabanata sa Biblia, yung Psalm 91. Do not fear, for I am with you. Alam niyo, kinikilabutan ho ako pagka naririnig ko yun. Kanina lang hong umaga, ako ho'y pinagtutulong-tulungan na daw. Ayon sa aking abogado, kasi yung abogado ko po nandun sa CIDG, pinagtutulong-tulungan na raw ako, talagang pinipilit ng mga taong tinamaan ng aking vlog. Hindi ko sasabihin kung sino sila o kung taga saan sila, basta sila ko'y tinamaan. Na para kalkalin daw ho lahat ng pangalan ko, lahat ng pwedeng ikaso sa akin. Awa po ng Diyos, wala ho silang makalkal na pwedeng ikaso sa akin. Kaya dito na po ako nag-live, at least sinagot ko na po lahat ng katanungan regarding dyan sa mga, andali ho kasing i-edit yan eh. Picture ko po yan, hindi ko po i-deny. Yan ho ang litrato ko, may hawak ko akong gold, na pinicturean ko po yung sarili ko malayo. Actually, parang number camera pa po yung gamit ko. Kasi natuwa po ako for the first time, nakabuo po ako ng 5 kilos eh. 5 kilos po nabuo ko, pinabar ko. Gaya-gaya po tumaya. Pero kahit natanungin nyo po, hindi na po ako pupunta, kayo na ho mag-ikot sa Arangke. Lahat na nagtitinda ng ginturon. Lahat na nagtitinda ng ginturon ay talagang nabilahan ko na. You know, at ganyan po kasi pag may pera ako, bumibili po ako ng gold kasi tumataas, bumababa po yan eh, tumataas, bumababa. Bibiling ko sa kanila pag bababa, and then ibabalik ko din sa kanila pagka tumaas. So, yun po, negosyo po yan eh. Minsan naman may pagkakataon na bibili ako ng mga alahas sa Arangke, tapos bibili ko siya ng per kilo. Tapos dadaling ko sa pawn shop, isasanla ko, mas tumubo pa ho ako. Yun ay hanap buhay. Ayun o. So, Mabalacat, Pampanga. Sino to? Baka may tamaan dito. Kilos na pera. Mabalacat, Pampanga. Kilos na daw. Hindi ho ako may ano nito. Basta sabi lang, Mabalacat, Pampanga, kilos na. Pa-shout out lang daw yan. Pa-shout out lang ito. Ba't walang pangalan kung sino nagpapa-shout out? Ayoko. Mapatay tayo dyan. Baka mamaya mayari tayo dyan ng Mabalacat, Pampanga. Hindi ganoon, wag ganoon. Sorry ho. Ay, hindi ko alam. Akala ko ay ito'y parte ng ng mga challenge. Sorry, hindi ho yan. Okay. So, yun po, patuloy ko pa rin po na ano yan? Naka-live ka? Sa page natin. 5 minutes lang yan. It's okay. Katulad po nung akin akong naunang sinabi ay lahat po ng mga comment dito ay i-review po. Santo Domingo Church, Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, please coordinate the barangay captain to me or to my, okay lang yan, or to doon sa akin pong facilitator. Maraming salamat to kay Madam Lopez Beth
At sa gutin mo, sabihin mo ako'y naka-live at mamaya na siya tumawag. Ayun po, facilitate po yung ano, yung ma-facilitate na po 'yan. Kaya nga po, nakita po namin doon sa comment sa YouTube channel na marami daw pong nasunugan diyan sa Barangay Santo Domingo. Kaya po, Barangay Santo Domingo, mabuhay ka at tutulong po ako diyan. Hintayin niyo po yung aking tulong diyan. Darating po 'yan. Ganun na rin po doon sa mga may nagpadala po ng concern dito na yun daw hong PPE, hindi ko po maintindihan po, saglit lang. Babasahin ko po. Ito po ay galing mismo kay Ma'am Beth. Okay. Ay nga pala, binabati ko yung aking kaibigan, ha? Yung aking kaibigan, ito po, kaibigan ko na to, pambansang koronel. Ha? Kaibigan ko talaga to. 20 taong ko ng kaibigan to. Totoo po yan. As in, 20 taon na. Ito po ay katitinyente-tinyente pa lang nung kaibigan ko na. Ito yung nakakakilala sa akin. Pwede nyo hong i-verify sa kanya kung sino ako. 20 taon ko na itong kaibigan. Yung pambansang koronel, Coronel Reynaldo Magdaluyo ng Manila Police District. Parang kapatid ko yan. Mabuhay ka, Ray! Palakpakan nyo si Ray. Ayan po, ha? Yan o ay pambansang polis. Col Reynaldo Magdaluyo, mabuhay ka. Yan. Yan po talaga, 20 taon ko na pong kaibigan yan. Biruin nyo po, 20 years ko na siyang kaibigan. So ano ibig sabihin nun? Musmus pa ho ako na si Francis Leo Marcos. Di ho ba? Musmus pa ho ako eh. Alright. Sabi, may text siya sa akin. Sabi niya, kapatid, punta ako mamaya, tahingi bigas. Sige. Lang yan. Okay. Anyway, ang dami pong nagpapabatid ng kung ano-ano. Ito po, yung pong PPE ba to? Yung pong personal mask. May mask po eh. Dali po Ayun po at so yun po, basta tuloy-tuloy lang po tayo babasahin po namin mamaya yung inyong mga comments sa aking YouTube channel at kung ano pong lugar yung talagang makita namin na medyo legit naman po yung pangangailangan, kami po ay tutulong ng walang pag-aalinlangan. Ng walang pag-aalinlangan. Ulitin ko po mga kababayan, that is my ultimate challenge to them, that we should have to stand as one hanggang sa matapos po itong ating pinagdadaan ng epidemic. Yung wag niyo rin pong kalimutan yung social distancing, mga kababayan. Hindi po dahil sa tumutulong tayo ay susuwayin po natin yung ipinag-uutos ng gobyerno. Hindi po ganun. At kung maaari po, sundin po natin kung ano yung itinatakda ng batas at kami naman po ay nakahandang tumulong. So ang gagawin ko na lamang po ay patatawag ko na lang po yung mga barangay, yung barangay na pinakamaraming request at legit, kakausapin po namin yung barangay kapitan para iparating yung tulong na atin pong ibinibigay. Hanggang sa muli po mga kababayan, hindi po ako titigil hanggat hindi po natatapos itong ating epidemic. Pero pagkatapos po at natanggal na po yung quarantine at safety na po tayo, titigil na rin po ako sa aking ginagawa. Ang tanging layunin ko lamang po ay makasurvive po ang bawat Pilipino. Totoo po yun. Makasurvive po tayong lahat and we could start it over again. Alam niyo po, may epidemya po tayo ngayon. Higit sa lahat, nararamdaman po natin ang pangangailangan ng bawat isa. Pero ganun pa rin, hindi ho kaya ng gobyerno yan. Kaya po, katulad ho ng sinabi ko, barako po ako, hindi po ako supot. Oh, masakit, wala akong pinatamaan. Kung ikaw yung supot, edi ikaw na yon. Kung hindi naman, accept my challenge. Mahal ko po kayong lahat. Ulitin ko po, magpasalamat po kayo sa Diyos dahil binigyan niya kayo ng isang babae na nagsilang kung ano ako ngayon.
At yung babae na yon, masyadong inspired sa kagalingan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayun mo, masyado siyang inspired. So, hindi ko humakontra, nanay ko eh. Ang aking pong inang yun eh. Ito gawin mo, ito gawin mo. Inang, okay ka lang ba dyan? Anak, yan ang buhay mo. Dito lang ako. Mahal kita. Diyan ka. Ayun po yun. Hanggang sa muli po, pakishare po ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa akin. Yung pong mga nakaka-overwhelm, naku, sobrang dami nagmamahal sa atin. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy akong lalaban. Hindi po ako mananahimik hanggat hindi nakakasurvive ang ating bayan. Ulitin ko po, mga politiko, huwag niyo na akong birahin. Hindi ako kriminal. Wala akong ginawang pagkakamali. Okay? Gusto ko lamang makatulong sa ating inang bayan at hindi ho ako tatakbong politiko. Pero ito ho yung sasabihin ko. Ang politiko na makikita kong lalabas para tumulong, i-endorse ko po yan. Tutulungan ko pa. Maraming salamat po mga kapatid. Wala po ako pinatatamaan dito, bato-bato sa langit. Ang tamaan wag magalit. Ulitin ko po, vlog is just a vlog. At the end, kung may nasaling akong damdamin, sorry, wag kayong lumaban. Basta yung sa akin lang, I'm trying to awaken the hero inherent to every man, every good man out there. Buong Pilipinas po yan. Sa muli, sa lahat ng mga tumanggap ng challenge ko, mabuhay po kayo. At sa mga hindi pa, baka tatanggap pa rin, mabuhay po kayo. Ngayon po para doon sa iba, kung hindi po kayo makakatulong, sana wag na po kayong maging problema. Yun lamang po. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Tandaan nyo, mamamayang Pilipino, kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin. Abangan nyo ang aking susunod na challenge. Avatar, isang bagsak. Ayan, may pahabulo si Avatar.